Ayan. So, bago tayo magsimula, kaibigang Charles, ano, so, i-allow lang natin kahit 2 to 3 question, ano, para mapagbigyan natin yung ibang nagre-request kasi madami. Sige, kaibigan, pwede ka nang magtanong. Thank you po, thank you. Nakakapagtanong ako. Bali, 3 questions lang po, ang pwede. Sige 3 lang to po, 5. kapatid. 3 to 5. Tama po ba? Tingnan po natin dun sa, kasi depende sa tanong, baka mamaya mahaba ang sagot. So, 3, kung meron Hindi, pa tayong opportunity, sige, wala namang problema. Sige, Thank sige. you po. Tanong ko lang po, categorically, di ba? Si Kristo po ba ay tao talaga o hindi talaga tao? Yun po yung una. Kapatid na Elotin, palagay na ako Palagyan. sa, oo, Sige palagyan. Mayroon lang akong tinitesting eh. Ayan, nag-aayos ako ng Bible para so lalagay ko siya dito. Ano ang tanong niya? Categorical daw po kung tao daw po ba si Kristo o hindi po tao. Tama, kapatid na ano? Kaibigan Charles, tama po yung tanong. Categorical question, tao ba o hindi tao? Mm. Kasi yung tanong niya, kapatid na Elipin, it conforms only to human being eh. Tao ba o hindi tao eh. So sasagot ako doon sa ipinanganak ng ni Maria. So tao yun. Diba? Kasi kung sasagot naman ako ng wala kasi sa tanong yung espiritu eh. Tao o hindi tao ang tanong eh. Hindi po. Kaya sasagot ako doon sa ipinanganak ni Maria. Tao yun. Medyo naguguluhan po ako. Teka, ilan po ba yung Kristo mo? Ano lang Ilan po ang ito, clarification lang po ha. Oo. Ilan Alam po? alam mo kapatid, ang Kristo, dalawa. Dalawa po ang Kristo. Oo. Okay. Hindi mo ba nabasa Okay po. sa Biblia? Hindi po eh. Oo. Basahin. Hindi po. Nabasa ko po. Yan. Oo. Pero hindi Pero hindi mo nabasa na may dalawang Kristo. Wala po akong nabasa. Basahin natin na may dalawa kapatid na Elipin para sa kapakanan ng nakikinig. G5 Ebreo. Ayun o. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Oh, ayan ano. Dalawang entity yan kapatid na Elipin eh. Isang katawang pinaghandaan at isang katawang inihanda. No? Yung Teka, pinaghandaan. naguguluhan po ako. Katawang pinaghandaan at isang katawang inihanda. So, pati po yung katawan, dalawa. Dalawang Kristo, dalawang katawan. Oo. Basahin natin kapatid na basahin natin Dalawang kapatid na katawan. Elipin. Basahin natin dalawang katawan. 15 Ebreo 15:50 yata yun. Unang Korinto 15:50 yata yun, dalawang katawan. Yung huling Adam, yun po ba? Hindi. Kung katawang ukol sa lupa, katawang ukol sa langit magkasama. Opo, ito, yan po yung nasa unang Korinto 15 at 40. Ayun oh. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, iba ang kaluwalhatian ng ukol sa lupa. O balik mo, ang talata, yung sinabi dyan sa verse, ibabalik natin sa Gs 5 ng Ebreo.
basahin natin. Balik natin. Oh. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan, yun yung katawang ukol sa lupa, yung ipinanganak ni Maria. Ang inihanda, ang sa akin ay inihanda mo, o yung nagsasalita naman dyan, yung pinaghandaan ng katawang lupa, nasa kalagayang espiritu yan, nasa katawang espiritu yan. Kaya may dalawang katawan. Katawang ukol sa lupa, katawang ukol sa espiritu. Ngayon, yung katawang ukol sa lupa, at saka yung katawang ukol sa espiritu ay di dalawa, di ba? Parehas Kristo yan eh. Kapatid na Elipin, kapatid na Sentinel. Kaya nga mababasa mo sa Biblia, yung ipinanganak ni Maria, tinawag na Kristo. Yung ipinanganak mismo, direkta, no? Sinabi sa Biblia, yung ipinanganak na bata ni Maria, siya ang Kristo. Pero sinasabi rin naman sa ibang talata, ang Kristo, yung bugtong na anak naman ng Ama. Hindi naman ang bugtong na anak ng Ama yung ipinanganak ni Maria eh. Okay na? Sige, sundod na tayo na tanong mo, kaibigan Charles. Hindi po nakuha yung categorical na sagot. Ang sinagot niya lang, dalawang Kristo. Di po ba? Nasagot po ba kayo? Ano yung categorical mong tanong? Kung Kasi tao ang daw categorical po ba? mong Yan nga po, si Kristo. ang categorical mong tanong ng una, si Kristo ba tao o hindi talaga tao? Yun ang categorical mong tanong. Yun lang naman Sinagot ko po. na yung direkto eh. Sabi Yung- ko, kung babase lang ako kay Maria, tao si Kristo. Babase kay Maria. Tao si Kristo. Oh, Yun- yung categorical. Oo. Pero yun po bang siguro pangalawa. Pero yun po bang pinanganak ni Maria na sinasabi ng tao ay hindi po Diyos yun? Na ang pangalan ng katawan na yun ay Kristo, base na rin sa'yo. Hindi po ba Diyos yun? Naging nalagay lang yun sa kalagayang Diyos nang pumasok na roon yung Kristong bugtong naman ng Ama. Hindi, wala po tayo doon. Yung pong pinanganak ni Maria. Hindi nga, yun nga ang sagot ko eh. Nalagay sa kalagayang Diyos yun nang pumasok na doon yung bugtong na Ama. Ha? Yung bugtong ng Ama. Bugtong ng Ama. Nung hindi pa pumapasok, ano po yun? Hindi pa po Diyos. Wala pa siya sa kalagayang manifestation ng pagka-Diyos, wala pa. Kasi, No, pero Kristo na yun. Kristo. Nakalaan na yun as Kristo. Wala pa. Yung wala pa yung manifestation na yun, na tinatawag po ng Kristo. Na yung Kristo na hindi pa Diyos. So, paano lumalabas po na hindi Diyos yung Kristo na yun? Hindi po mo ba? po pwedeng sabihin hindi Diyos yung Kristo. Bakit? Wala naman siya sa ganung kategorya eh, yung laman, kapatid na Elipino. Hindi mo po pwedeng sabihin wala siya doon kung wala ka sa kategoryang ganun. Parang ganito, kapatid na Charles, para maintindihan mo ko, no? No? Hindi ko po pwedeng sabihin na hindi ka presidente kung wala ka doon sa linya ng mga presidente. No? Ang kaso, luminya si Kristo dun sa katawan ng tao. So, paano po yun? Hindi ko rin pwede sabihin na Diyos sagutin ko muna yung punto de vista ko para maintindihan ng mga Sorry, nakikinig. Ano? nalito lang Hindi, ako dun sa okay lang. analogy. Okay lang. Okay po. Okay lang, no? Si Kristo, hindi mo po pwedeng sabihin, so hindi pa Diyos yung bata. Hindi, wala pa sa kalagayang Diyos o hindi Diyos yung ipinanganak eh. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin Diyos na. Hindi mo rin pwedeng sabihin hindi Diyos. Kasi wala doon sa punto ng kalagayan yung ipinanganak ni Maria. Ibig sabihin, Ngayon- hindi po natin matutukoy kung ano talaga yon. Ganun po ba? Hindi, ang sinasabi ko, intindihin mo lang. Hindi mo po pwedeng ilagay sa isang kalagayan yung tao na wala naman siya doon sa
Sa definition na Kategorya? yun. Oo, wala siya doon sa Definition. definition na yun. Yun Hindi nga, mo siya- hindi wala mo siya- siya sa definition Hindi, ng pagiging hindi Diyos. mo pwedeng So, sabihin, hindi, teka, huwag mo akong kontrahin. Iniiba hindi mo kita ako eh. kinokontra, nagtatanong lang ako. Iniliko mo yung gusto kong sabihin eh. May sinasabi ako, Sinusundan iniliko mo ko eh. Sinusundan lang po. Oo nga, wag mo akong sundan. Kasi inililiko mo ako, may gusto kong sabihin, binabali mo eh. Lagyan natin ng ng kaayusan para hindi kayo nagsasabay sa era, no? So ganito, kaibigang Charles, kapag sasagot siya, hintayin mo lang siyang matapos, then after niya matapos, doon ka naman pwedeng Saka magsalita. magtatanong. Okay, thank you po. Sige, kapatid na Bruno. Ano? Hindi mo pwedeng sabihin yung ipinanganak ni Maria, hindi Diyos. Kasi wala siya doon sa kategorya para sabihin mong hindi yung Diyos eh. Wala rin sa kategorya yung pinanganak ni Maria na sabihin mong Diyos. Bakit? Wala pa kasi siya doon sa kategorya na yun eh. Na para sabihin mong Diyos eh. Kumbaga, ano pa siya eh. Kumbaga sa nag-freelance pa siya eh. Ang isang nakikristo agad, pagkapanganak pa lang kay Maria, kahit doon sa puntong nasa tiyang pa lang, hinapupunan, Kristo na siya. Kristo na yon. Hindi mo pwedeng kategoryahan na Diyos na ba? Hindi mo nga pwede ilagay doon eh. Bakit? Ang pagkahayag ng pagka-Diyos noong laman, noong gamitin na noong espiritong bugtong ng Ama na talagang Diyos. Yun kasing bugtong na anak, yon Diyos talaga na yun eh. Pagkapanganak pa lang doon ng Ama sa anak, Diyos na yun. Nasa kalagayan na yung Diyos. Kaya kapatid na Elipin. Pero itong ipinanganak ni Maria, hindi mo po pwedeng ilagay sa puntong hindi Diyos o Diyos na kasi wala siya doon sa kategory na yun. Kumbaga freelance. Ngayon, yung pagka-Diyos noong bugtong na anak ng Diyos, no, nagmanifest doon, nadamay ngayon sa pagka-Diyos yung ipinanganak ni Maria nung panahong magkatawang tao na ang Panginoong Hesukristo. No? Doon nahayag yung pagka-Diyos nung bugtong na anak ng Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Yun yung sinasabi. No? Colosas 2.9, pakibasa natin. Colosas 2.9 ba yun? Tama ba ako? Tama po, tama po. 9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Oh, ayan oh. So, yung kapuspusan ng pagka-Diyos, nahayag sa laman. Oh, como yung pagka-Diyos nahahayag na sa laman, nalalagay na rin sa kalagayan na Diyos yung laman. Yun nga yung ipinanganak ni Maria. No? O kaya doon sa punto na itinatanong ng kapatid, no? Nahayag ang pagka-Diyos doon sa puntong gamitin na nung bugtong na anak yung katawang inihanda sa kanya, sabi doon sa Hebreo. Yun ang sagot ko sa'yo, kapatid na Charles. Okay po. So maraming nagre-request, kapatid na Charles, ano? Actually, Isang tanong. pangalawa pa lang po yun. Opo. May isa pa Isa- po ba? Isang tanong na lang po. Sige po. Isang tanong. Okay, thank you po. Salamat po sa opportunity na makapagtanong sa mga ganitong pagkakataon. Bali, yung last ko pong tanong, ano nga ba ito? Nakalimutan ko na. Okay, nakalimutan ko na. Di po ba sa Sige. inyo tawag dito? Walang dual nature, di po ba? Clarification lang sa inyo, walang dual nature. Clarification lang Ano yung dual nature? Ano ibig sabihin nun? Dual nature, Diyos at tao. Hypostatic union ba? Dual nature, Mhm. Diyos at tao. Hindi ko alam kung kasi
Kasi by nature ang tao, hindi naman Diyos. 'Di ba? At ang Diyos naman by nature, hindi naman siya tao. Sige. So, kung doon sa word na dual nature, ano ba pagkakaintindi mo, kapatid, na ilipin na dual nature? Sa Katoliko kasi, kapatid na Bruno, meron silang publication dyan. Naniniwala sila 100% tao tsaka 100% na Diyos ang Panginoong Kristo. Sa Katoliko po, gano'n. Kasi pag sinabi mong dual nature, in one person, may dalawang Kalagayan. kalagayan o nature. Diyos na tao, no, bro, no? Diyos na No? tao pa. Ganon din yung, na dual Pero nature. ang Panginoong Hesukristo kasi, no? Ang Panginoong Hesukristo kasi, may dalawang being nasa Kanya. Yung laman at yung espiritu. So, ako hindi ko ma-consider na, primarily speaking, hindi ko ma-consider na dual nature matatawag yung sa pagkatao ng Panginoong Hesukristo, kasi there is a separate between the being of the flesh na ipinanganak ni Maria at may being yung ipinanganak ng Diyos Ama na espiritu. Kasi ang pagkakaunawa ko sa dual nature is isang being na meron dalawang kalagayan na isa 1:2, parang lalabas 1:2. Pero doon sa 2:2, hindi pwedeng sabihin dual nature yon, 2:2 eh. 'Di ba? Kasi hindi po pwede, kapatid na Elipin, na parang ganito, no? Tao ka, kapatid na Elipin. Tapos bakla ka pa. Dual nature ka ba? 'Di ba? O kaya naman, dual nature, babae ka na, lalaki ka pa. Wala akong anong ganun eh. Wala akong makitang ganun eh. Siguro, kung So, ibig sabihin po, mali po hahanap yung ako ng dual ta- nature. hahanap ako ng- Clarification lang po yun. as of Sige. now, hindi ko masasabi na mali yung termino, kasi ako, umahanap ako ng katuwiran sa Biblia kung papaano i-apply yung dual nature. Sa ngayon kasi, ang iniisip ko lang na tila papasok sa dual nature, ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi sa isang entity, merong nahandoon yung laman at yung espiritu. No? Pero hindi ko masabi na dual nature yun, na yung katawan, yun na rin ang espiritu. At yung espiritu, siya pa rin ang katawan. Hindi, separate nga yun eh. Ay, hindi mo, kapatid na Elipin, yung sinasabi ko, na how can you apply dual nature sa isang magkaiba naman talaga ng entity? Ang sinasabing dual nature, tao ka na, laman ka na, espiritu ka pa. Yun ang dual nature, di ba? By nature, you are human, and by nature, you are spirit. That is dual nature. But in reality, the nature of Jesus Christ, hindi sa isang entity dalawa, kundi sa isang entity may dalawa. Hindi sa isang entity ay dalawa, kundi sa isang entity may dalawa. No? Maliwanag naman. Siguro, Maliwanag naman. kapatid na Elipin, ano pa tayo, pag-aralan pa natin sa mga susunod na araw yung terminong dual nature. Dual Pag-share nature. natin. Oo. Kasi Parang dual SIM card. Kapatid na Bruno kasi hindi matatakel ng
hindi matatakel sa maigsing oras kasi ang pinag-uusapan natin hiwaga ng Diyos maraming nakapaloob na katwiran dito. Siguro sa ibang live natin magkakaroon tayo ng isang pag-aaral diyan, kapatid na Charles. Kapatid na Charles, pagpaumanhin mo, no? Kasi, ano Opo. yan kailangan natin ng Mm. sana pag nag-live kami at nakita ka namin dyan, Meron bang talata para na nahandyan ka. May talata bang dual nature? Alam mo na yan. Pa-search mo muna, kapatid Yung na. kay Mrs. ba? Bro, yung kay Mrs. ba? Anong tawag Pero pag doon? ang tatanong mo, Charles, na sa Biblia lang, sa talata sa Biblia, sasagutin natin. Pero yung wala sa Biblia, halimbawa, hanapin mo na yung talata, dual nature. Kung nasa Biblia ba yan o wala. Pwede nyo namang sabihin na. Yung kay Mrs. ba, bro, no? Dual nature ba yan? Yung kay Mrs. Bro, no? Hindi, anong nature yung sinasabi mong dual kay Moises? Ano yung Yung nasa ginawa kitang Diyos. Yung ginawa kitang Diyos. Yung doon sa particular na sitas. Teka, Hindi. Brad Aldrin, Ano Brad yun, Bruno. ano yun, kapatid? Sige. Saglit, bago kayo mag-usap dyan. So, kapatid na Charles, siguro napaglingkuran ka na naman namin. So, ibaba muna kita kasi may nagre-request Clarification pa lang yun, bro, Hindi pa yung tanong. Hindi, sa pangatlo na yun, di ba, kaibigan? Yung sa tanong mo na yun. Ngayon, Clarification lang yun. Dapat Hindi ka pa talaga yung tanong ko. Ngayong hindi nyo pa sure, hindi na yun. Ika-cancel ko na yung magiging tanong ko sana, papalitan ko ng bago. ganito kasi kapatid na Charles, humaba na rin naman kasi yung oras mahaba na yung tanong mo kasi is hindi siya maipapaliwanag per se ng maiksing oras, no? So, gumugol na tayo ng mga oras Ganito na lang gagawin natin, kaibigang Charles, kung meron kang follow-up. Kapag walang umakyat nag-request sa taas, iakyat kita ulit. No? So, for the meantime, kahit antabay ka lang dyan, ibaba muna kita kasi may nagre-request sa baba. Okay, sige, Okay lang. magpapasalamat lang ako. Salamat Sige. ng marami sana sa susunod. Maulit. Salamat na, Thank you, kapatid thank na you. Charles. Salamat. At Salamat, saka maraming sunod salamat. sana, only question na sana, personal. Pwede naman yun, as long as mapaglilingkuran natin lahat kasi tumitingin naman tayo sa kabuuan. Salamat sa iyo, kaibigan na. Thank you, salamat. Ayun, sige, mag-usap na muna kayo sa Moises bago natin ito. Oo, no? Kapag ka sinabi mo kasing kapatid na Aldrin, kapag sinabi mong dual nature, you have to remember, dapat from the beginning itself nasa yun na yun. Kasi by nature Ikaw, nang ipanganak ka ng nanay mo, tao ka by nature. Simula pa lang nang ipanganak ka. That is the, yun ang, kasi, by nature, di ba, by nature, ang tigre. Di ba? Tama. By nature, ang leon. Pinag-connive nila, yung leon at tigre, nagkaanak, ang tawag liger. Dual nature ba yun? Hindi by nature yun Intindihan mo yung punto? Ano sagot Di mo, ba, bro? meron nga. By nature meron- pa rin yun. Hindi nga by nature yun By nature. Ano po? Ang by nature, Teka bro, naputol ako. oh, Sagot mo, bro? ulitin natin ha. Pag tayo tsaka tiger. Ulitin natin. Tiger. Ang by nature, yung itsura talaga ng leon. Ang itsura talaga by nature ng tiger ay yung itsura ng tiger na literal. Ang ginawa nila, hinybrid nila yung leon at tigre. Nagkaanak ngayon. Ang naging anak, ang tawag nila ngayon, liger. A combination of lion and tiger. Pwede mo na bang tawagin ngayon na by nature yung liger? Leon at tigre na? Leon na siya, tigre pa siya? May tawag din So bro, May kanta. So bro, yung liger pala, ang by nature pala hindi sa katalagahan. Ang nature yung katalagahan. Kung paanong Oo. itinalaga sa leon na yun ang itsura ng leon, at kung paanong itinalaga sa tigre na yun ang itsura ng tigre, ngayon para mas maiintindihan mo pa, another example ang katalagahan
sa donkey, walang stripes. Walang donkey na may stripes, wala nun. Pero hinybrid nila ang zebra at ang donkey, pinagmate nila. Nang magkaanak, ang tawag nila si bronchi. Naglabas sila na ng donkey na may stripes. Hindi yun ang katalagahan eh. So that is not by nature. Ang Diba? una ko na pick up bro, pagka by nature, yung unang pagkalalang sa'yo, yun ka. Oo, yun ang by nature. So, Ay, by pag-umpisa nature, mo. if you are a Ganun ka human, na. you are a human by nature. Parang- Pag umpisa mo, dalawa ka na. By nature. Kung ikaw man ay tatawaging by nature dual ano ka, lalabas pagka panganak mo, dapat dalawa ka na. Isa ka ng zebra ka na, donkey ka pa. Oo, ganun dapat. Oo, ganun dapat. Sige bro, pakit na po tayo.